What is up you guys? Itong video na to ay ginawa ko para ikwento kung paano nga ba ako napilay, ano ba nangyari. So makinig kayo kung gusto nyo makinig, para maiwasan nyo na rin kung ano yung mga pwede nyo gawin para hindi din kayo mapilay. So ayun, isang umaga nagwo-workout ako, full body workout. So umaga to, gawa. Merong isang specific na exercise akong ginawa na itingin ko ito yung parang pinaka naging trigger kung bakit nagka ganito yung tuhod ko. Itong video na to. Yan. So after kong gawin yung exercise na yan, parang may something akong naramdaman na konting-konti lang naman. Parang may gumanon dun sa tuhod ko. Sa left na tuhod. So tuloy-tuloy. Although hindi siya ganun kasakit, hindi siya yung ganun na parang ACL tear or whatever. Walang ganun. Mahinang click lang na may gumanon. Tapos normal na natuloy ko si exercise hanggang matapos ko yung whole body exercise. So natapos ko na, so normal. Umaga yon. Tapos nung hapon, naglaro naman ako ng basketball. Same day to. So exercise ng umaga, hapon ng basketball naman. So alam nyo naman pag basketball, 'di ba? Tatakbo. Kaliwa. Tsaka hindi naman sa pag-aano guys, yung stats ko kasi triple double lang naman. Joke lang. Hindi ako magaling mag-basketball. Ano lang, papawis lang. So anyway, so takbo, kaliwakan, punta doon, tatakbo ka dito, gaganon. So alam niyo naman sa basketball, di ba? After ko mag-basketball, wala pa rin akong nararamdamang sobrang extraordinary na something sa tuhod ko. Wala naman. Normal, nakauwi pa ako ng bahay, ganyan. And then the next day, meron ng something. Parang may konting kirot na siya sa tuhod. Although, nalakad ko pa rin siya, nakalabas pa nga ako ng bahay, may napuntahan pa ako, may pinuntahan pa ako. So parang normal. And then sa third day, dun na yung magana siya, masakit na, tapos para siyang gumaganyan, no? Tumitibok na siya, yung tuhod ko, yung left na tuhod. So, yun yung masakit. So, pero syempre, bilang pasikat tayo, matigas ang ulo, hindi natin parang babaliwalain natin. Kasi hindi naman ako bago sa mga injury. So, sabi ko, bigyan natin ng 2 days to 3 days. Kapag hindi ito nawala, doon pa check up. So yun nga. So syempre, kala ko kaya na siya ng mga alaksan, ganyan, mga rest, ganyan. So hindi. So after 2 days or 3 days, sabi ko, parang hindi lumiliit yung maga. Tapos hindi ko na siya naitutupi yung tuhod ko. Hindi ko na natutupi. Ang tigas na straight lang siya. Sabi ko, putik, baka mamaya kung ano na to. So pa check up. Yan. And then dun sa check up, sabi, buti dun sa check up, walang bali yung x-ray, walang bali yung x-ray, walang bali yung buto. Walang bali yung buto ko sa x-ray. So buti na lang ganun. And wala rin silang ACL tear na parang sinususpetsahan. Wala namang ganun. And then so yun, niresetahan lang ako ng pampatanggal ng maga, tsaka supplement, calcium yata yun, something ganun. So sabi, balik ka dito after 2 weeks, check natin. Parang doon na nila ibibigay kung ano yung diagnosis, kung ano ba yung nangyari sa tuhod. So after 2 weeks, syempre pasikat nga ako, di ba? Hindi ako nagpa-check up, hindi ako bumalik. Kasi sabi ko, ba't pa ako babalik? Nakakalakad na ako, nakaka-jogging na ako, nakaka-bike na ako, hindi ko na kailangan. So isang araw, so hindi nga ako bumalik ng check up, no, follow up check up. So isang araw, trinay ko naman siyang isayaw. So yun na, hindi nakasayaw naman ako. Pero kinabukasan nun, bumalik yung maga niya, yung ganong maga na gumaganyan na naman siya, tumitibok na putik. Eh di balik din ako dun sa routine ko na, hindi, 2 days, 3 days, mawawala din to. So yun, hintay na naman ako ng 2 days, 3 days, alaksan, mga ganon. Pero tinake ko na rin yung kasi diba nagpa-check up na ako nung una. Tinake ko na rin yung pampahina ng maga, pampababa ng maga, pampaliit ng maga. So yun, tinake ko na rin yun. So 2 days, 3 days, sabi ko,
Parang gano'n na naman, bumalik lang. Sige, pa-check up na. Pero sa iba na ako nagpa-check up nito. So, dun sa pinagpa-check upan ko, sabi is merong quadricep tendonitis. So, pag sinabing tendonitis, merong namamaga. Pag itis, may namamaga. So, appendicitis, namamaga yung appendix, appendicitis. Basta citis, itis, namamaga yun. So, ayun, buti na lang hindi siya baling buto or ACL tear kasi yun talaga yung mga alam ko kailangan ng surgery kapag kaganon eh. Medyo mild naman si quadricep tendonitis, mild siya. So, ayan. So, ang advice lang sa akin is mag-session ka PT. Yan. So, 3 days lang naman yung binigay sa akin. 3 days. Buti 3 days lang. 3 days na PT. Tapos, ito yung video ng PT. Ayun yung pinagawa sa akin sa therapy. So, after nung 3 days na yon, hindi pa yun tapos meron pa akong parang assignment na ako na lang gagawa sa bahay. So, ayun, tapos hindi ko alam kung baka magpapa-check up pa ulit ako. Parang hihintayin ko pa kung ano yung sasabihin sa akin. Pero ayun nga, after ng 3 days, may PT schedule siya na after ng 3 days may exercises ka na gagawin sa bahay on your own. So, ayun. So, ayun lang. So, guys, advice ko lang sa inyo, sa mga dancers at athletes, kung may athletes na nanonood nito, una, huwag niyong i-overtrain yung katawan ninyo dahil ang katawan natin ay nabubugbog din. Lalo na sa mga aging dancers, sa mga aging athlete, yung buto natin, muscles natin, tendons, ligaments, hindi na yan kasing lakas ng kung paano tayo dati nung mas bata tayo. So the more na tumatanda tayo, nagde-decline yung yung lakas niya, parang gano'n, nagde-decline yung lakas niya. So take care, warm up, kung may activity kayong gagawin, mag-warm up, mag-cool down, mag-stretch, listen to your body. Hindi masama magpahinga, guys. Kasi ang pahinga is katulong siya ng hard work. Hindi pwedeng puro hard work lang. Hard work. Nagtutulungan yung hard work tsaka yung pahinga para mas maging effective ka. So, ayun. Lalo na sa mga aging dancers, sa aging athlete. Kung bata ka pa, sige, bahala ka, patayin mo sarili mo. Pupugin mo sarili mo sa training. So, base din dun sa nangyari sa akin, form, tingin ko nadali ako dun sa form. Mali yung form na nagawa ko. Tingnan nyo maigi yung form. Tingnan nyo maigi yung form kasi may mga form tayo na ginagawa minsan na
hindi na pala yun yung tama. So dun magkakaroon ng risk ng injury. And also, makakatulong din kung meron parang coach na magbabantay sa inyo. Halimbawa, meron kayong coach sa tabi. Gagawin nyo na lang yung activity, tapos siya na lang yung magsasabi na, oo, masyadong naka-forward, masyadong naka-lean backwards. So, yun. So, makakatulong din yun. Ano pa ba? Pa-check up. Magpatingin kayo guys kung sa tingin nyo, lalo na kung major injury yan. Ako, may mga gagawin talaga diyan na hindi kayang i-self-medicate. So ayan. Mas maganda talaga kapag ka sa expert, 'di ba? So, ano ba? So ayun lang guys. Sana may nakuha kayong may natutunan man lang kayo dito sa video na to. And stay healthy and stay safe and drink your water, bitch. Dahil lang guys. So, maraming salamat sa inyo. Babu. Guys, kung trip nyo gumawa pa ako ng mga videos, suggest kayo. Pero kung hindi, di ba? Just lang. Pero guys, stay safe. Peace. Guys, peace. Kita nyo yan guys. Peace yan. Peace.